Sa pang-araw-araw na pamumuhay, tayo ay kailangang gumawa ng pasya o desisyon. Ang pagbuo ng pasya ay isang gawain na dapat pinag-iisipang mabuti. Hindi dapat pabigla-bigla, lalo na kung tungkol sa isang mahalagang bagay. Kailangang gumamit ng mapanuwing pag-iisip sa mga pagkakataong ganito. Tunghayan natin ang kwento ng isang pamilya na kung saan ang mabuti at masusing pagpapasya ay naging bahagi ng kanilang buhay. Malungkot ang senaryo sa tahanan ng pamilyang Maklang. Mangyari kasi, ang ama't ina ng tahanan ay aalis para magtrabaho sa ibang bansa. Nay, kailangan niyo po ba talaga umalis? Oo nga po, Nay. Tay, iiwan niyo po kami dito? Mga anak, napag-usapan na natin to, di ba? Kailangan namin magtrabaho ng tatay niyo sa ibang bansa para may pantusto sa mga pangangailangan ninyo. Para naman ito sa mga kinabukasan niyo, mga anak. Kahit naman sa kalooban namin na iwan kayo, kailangan pa rin namin gawin. Basta palagi na natatandaan ang mga bilin namin sa inyo, ha? Magmahalan kayo magkakapatid at respeto ninyo ang isa't isa. Gastusin ng maayos ang mga ipapadala namin pera sa inyo at magtabi para sa emergency. Opo, Nay. Dan, ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Bilang panganay, aalagaan sila mabuti at huwag mo silang pababayaan. Makakaasa po kayo, Nay, Tay. Ako na po ang bala sa kanila. Huwag na po kayong alala. At tuluyan namang umalis ang ama't ina ng magkakapatid na iwan silang dala sa alaala ang mga bilin at pangaral ng kanilang mga magulang. Naging maayos naman ang lagay ng magkakapatid sa ilalim ng pangangalaga ng panganay na si Dan. Siya ay maaasahan at responsabling kuya. Ang mga nakababatang kapatid naman niya ay masunurin at nirerespeto ang kanyang mga desisyon para sa pamilya. Hanggang dumating ang isang araw, may pangyayaring susubok sa magkakapatid. Tao po! Tao po! Ikaw ata sa labas, nananig akong tumatawag. Halika, silipin natin kusina at kung anong sadya. Huwag niyong papasukin, ha? Tanungin niyo muna kung ano ang kailangan. Bago kuya. Pinuntahan ng magkakapatid ang narinig nilang tumatawag sa may gate nila. At tulad ng bilin ng kuya nila, ay hindi nila pinapasok at tinanong lamang kung ano ang sadya. Po yun? Sino po sila? Sa agency kami ng pinagtatrabaho ng mga parents ninyo. May mga papeles pa sila na kailangan i-process para sa trabaho nila. Pinapunta nila kami dito para kuhanin ang perang pambayad sa paglalakad ng mga papeles. Sandali lang po, tatawagin ko lang po ang kuya namin. Pagkasabi niyon ay sakto naman napapalapit si Dan sa kanila. Dito? Kuya, may mga babayaran pero mga papeles para sa trabaho nila namin at tatay. Nag-agency daw sila. O sige, ako nang bahala dito. Pumasok kayo sa bahay. Pumasok na sa loob ng bahay ang dalawang magkapatid, habang si Dan naman ang umarap sa mga taong nagpakilalang taga-agency. Taga-agency po kayo? Pati po ba pakita ng ID? Naku, iho. Naiwan namin sa opisina ang mga ID namin eh. Nagmamadali kasi kami pumunta dito. Oo nga, Jessica. Kailangan na namin makuha yung pera. Napaisip si Dan. Nagduda siya nang walang maipakitang ID sa kanya. Naalala niya bigla ang napanood niya sa balita na may naglipanan ng mga scammers ngayon. Naku, hindi ko po maibibigay ang gusto ninyo. Hindi ko po alam totoong identity ninyo. At kung talagang kailangan po nila tatay at nanay mga papeles na yan, tinawagan ko muna sana nila ako para maabisuhan sa gagawin. Ang mabuti po po ay umalis na kayo. Hindi, itatawag po ako ng barangay para i-report kayo. Bahala kayo, kayo na nga tinutulungan eh. Tara na nga! Umalis na ang dalawang taong nagpakilalang taga-agency at pumasok na si Dan sa kanilang bahay. Sinigurado din niya na nakalak ng mabuti ang kanilang pintuan. Sa loob ng bahay ay napag-usapan ng magkakapatid ang nangyari. Maging aral sana sa inyong nangyari kanina. Huwag na huwag kayong maniniwala agad-agad sa mga sinasabi ng mga taong hindi niyo kilala.
Maraming mga scams sa panahon ngayon. Kahit sa mga texting, meron ding mga scams. Kaya maging mapanuri kayo sa mga nababasa ninyo. Oo nga kuya, akala ko naman totoo ang mga sinasabi nila. Muntik na tayong maloko kasi naman maayos naman ang itsura nila kaya kala nga natin taga-agency nga sila. Kaya nga huwag kayong mapapadala sa mga magagandang itsura at mahusay na pananalita. Ganyan talaga mga modus sa mga scammers ngayon. Mabuti na lang, nandiyan ka kuya. Nagagabayan mo kami. Habang nag-uusap ang magkakapatid, ay tumunog ang cellphone ni Dan. May video call ang kanilang mga magulang. Agad niya itong sinagot. Mga anak ko, kamusta na kayo dyan? Ito naman po kami. Kayo po ni nanay. Kamusta po kayo dyan? Maayos naman ang lagay namin dito. Napatawag lang kami kasi naalarma kami sa napapabalita na uso daw ang mga scam dyan at ang mga binibiktima nila ay yung pamilya ng mga nagtatrabaho sa abroad. Naku po, Nay. Kanina lang po may pumunta dito. Tinangka po kaming lokohin. Mabuti na lang po andito si Kuya. Hindi po siya napapaniwala sa mga manloloko. Talaga ba? Makakasahan ka talaga namin, Dan. Salamat at ginagampanan mo yung tungkulin mo bilang panganay. Ano man tay, ginagawa ko lang po ang tungkulin ko at ayaw ko po kayong biguin. Mababait naman po sina Joseph at Sophia. Maswerte talaga kami ng tatay no sa inyong magkakapatid. Patuloy pa ang masayang pag-uusap ng buong pamilya. Nagkamustahan at nagkakwentuhan ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Naging panatag naman ang loob ng mag-asawa dahil alam nilang kahit nasa ibang bansa sila, ay hindi naman mapapasama ang magkakapatid. Sa natunghayan nating kwento ng pamilya Maklang, ay nasaksihan natin kung paanong ang mapanuwing pag-iisip ang nakapagligtas sa magkakapatid mula sa mga mapagsamantalang tao. Ang mapanuwing pag-iisip ay ang kakayahan na mag-isip ng malinaw at makatwiran tungkol sa kung ano ang gagawin o kung ano ang paniniwalaan. Kaya tandaan, Kailangan Mayroon tayo mapanuring pag-iisip Upang makabuo Ng tamang pasya o desisyon. Ano po yun? Sino po sila? The agency kami ng nila kami dito para kuhanin ng pera pang bayad sa paglalakad ng mga papeles. Sandali lang po. Tawagin ko lang po kuya namin. Nila kami dito para kuhanin ng ang perang pang bayad sa paglalakad ng mga papeles. Ako, iho. Naiwan namin sa opisina ang mga ID namin eh. Kuya, natalyan. Bahala kayo. Kayo na nga tinutulungan eh. Tara na nga!